Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Wancho, mahal, nabalitaan mo ba yung tungkol sa kababayan natin? Alin yung nabuntis na anak ni Aling Susan? Hindi yun. Yung pamangkin ni paring Dante na nagtutulak ng droga. Naku, minor de edad pa naman yun. Hindi, mahal, hindi yun. Hindi. Alin ba? Yun lang naman ang naririnig kong usap-usapan sa bayan natin ngayon eh. Nagkalat ang mga tsismosa sa paligid eh. Yung nakulam kasi, nanay yun ang dati kong estudyante. Yung bungangera na mayat-mayat may kaaway sa kanto. Parang hindi ko pa narinig yan, mahal ah. Hindi pa yata nasagip ng mga tsismosa sa tabi-tabi. Ang balita ko kasi, nakaaway daw nun ang isa sa mga kaanak mo. Tapos ilang linggo lang ang lumipas, nakulam na raw siya. Di ba may lahi kayong mangkukulam, mahal? Talaga? Ngayon ko lang narinig yan tungkol sa away-away ah. Pero may punto ka. Baka nakulam nga yun. Hindi pa rin pala tumitigil sa pangkukulam ang mga kamag-anak mo, no? Hindi ko masasagot yan, mahal. Sila lang ang nakakaalam sa ginagawa nila eh. Basta marami sa amin ang tumigil na. Pero yung iba, sadyang hindi nila mapigilang mangkulam hanggat mainit pa rin ang dugo nila. Kung sa bagay, buti na lang talaga at hindi mo naman ang kakayahang yan. Mga babae lang naman ang madalas na may ganyang kakayahan, mahal. Kaming mga lalaki sa angkan namin, kadalasan sa amin ay mga albularyo. Sa amin lumalapit ang mga taong nakulam. Oo nga hindi lang nila alam na kaanak nyo lang din ang kumukulam sa kanila. Tama ka. Medyo nakakatawa na nakakapikon din ang bagay na yun. Buti na lang at hindi rin ako marunong manggamot. Hindi mangkukulam, hindi rin albularyo. Isa lang akong purong gwapo sa lahi namin. Naku, ang yabang naman ng asawa ko. May pagyayabang naman, di ba? Kaya nga na-inlove ka sa akin eh. Oo na, sige na, panalo ka na. Napangiti ako sa kakulitan ng asawa kong si Wancho. Nag-uusap lang kami ng kung ano-anong bagay kasi walang klase sa araw na yon. Siya nga po pala, itago nyo na lang ako sa pangalang Noemi. Tawagin nyo naman ang asawa ko sa pangalang Wancho. Pareho po kaming mga guro. Private teacher ako samantalang nasa DepEd naman ang asawa ko. Bagong kasal pa lang kami pero may nabili na kaming sariling bahay at lupa sa bayan. May isang anak na babae na rin kami ni Wancho pero baby pa lang, 1-year-old. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon tungkol ito sa naging karanasan ko sa kwentong kulam noong taong 2023. Akala ko talaga dati, hindi totoo ang kulam, barang o kung ano pa man ang tawag nyo dyan sa kapangyarihang itim na yan. Pero noong ako mismo ang nakasaksi, doon lang ako naniwala. Totoo pala talaga yan. Totoong may kulam. Totoong may mga mangkukulam na nabubuhay sa mundong ito. Kahit inamin sa akin ng asawa ko na may lahing mangkukulam ang angkan niya, medyo hindi pa rin ako naniniwala ng tuluyan kasi ako po yung tipo ng taong to see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita, hindi talaga ako maniniwala. Maliban na lang sa Panginoon kasi ibang usapan na rin yun. Maya-maya pa, bigla kaming nilapitan ng katulong namin sa bahay na si Manang Antoinette. Bagsak ang balikat niya. Ma'am, sir? O Manang, bakit po? May problema ba kayo? Kasi po ma'am, ang yaya ni Baby Chona, umalis na po. Talaga? Nakalipad na ba siya? Mag-a-abroad yun, hindi ba? Hindi pa po. Pero nakauwi na siya sa kanila sa probinsya para ihanda raw ang mga papeles niya. Oh, anong problema ron, Manang? Nadidismaya lang po ako sa babaeng yon, ma'am, sir. Hindi kasi nagpaalam ng maayos Higit 1 taon din naman siyang nagtatrabaho sa inyo. Hay nako, Manang Antoinette, nagpaalam na siya ng maayos sa amin ni Wancho noong nakaraang linggo. Ay, talaga po ba? Naku, hindi ko alam yun Akala ko biglaan na lang siyang umalis. Bakit po, Manang? Hindi niya ba nabanggit sa inyo? Nabanggit nga po, sir. Pero 1 beses lang tapos umalis na siya kagad. Hindi ko nga alam na seryoso pala siya Nalulungkot lang po ako. Mabait at masipag na yaya yun Wala tuloy yaya si Baby Chona ngayon. Hayaan niyo po, Manang. Maghahanap naman po tayo ng bago para hindi kayo mabibigatan sa trabaho niyo Mga gawaing bahay lang po ang trabaho niyo rito ng asawa mo. Hindi pag-aasikaso sa baby namin.
Naku, salamat naman po kung ganon, ma'am. Siya nga po pala, nasan po ba si Mang Cesar? Hindi ko yata siya nakikita ngayon ah. Ay, oo nga po pala, ma'am. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. May sakit po ngayon ang asawa ko, kaya magpapahinga muna siya sa bahay. Kaya po pala. May gamot na po ba si Mang Cesar? Opo, ma'am, meron na po. Mabuti naman po. O sige manang, bumalik ka muna sa trabaho niyo at may pag-uusapan lang po kami ng asawa ko. Sige po, ma'am. Yun si Manang Antoinette, ang pinaka-loyal naming katulong. Sobrang tagal na niyang nagtatrabaho sa amin. Nanay ko pa nga ang totoo niyang amo. Pero nung kinasal na kami ni Juancho, nakiusap ako sa nanay ko na dadalhin ko si Manang Antoinette kasi may iba pa namang katulong si nanay. Buti na lang at pumayag siya. Kaya ayun, ako na ang bagong amo ni Manang Antoinette. Mukhang bata pa nga lang ako nung nagsimula siyang manilbihan sa amin eh. Tapos ayun na nga, pagkaalis ni Manang, kinausap ko kagad si Juancho na medyo abala sa class record niya. May nire-record kasi siyang scores ng mga estudyante niya, pero inabala ko muna saglit. Juancho, mahal, kailangan nating makahanap kagad ng pamalit sa yaya ni Baby Chona. Oo, mahal. Hindi pwedeng si Manang Antoinette ang magbabantay sa anak natin kasi marami siyang trabaho rito sa bahay. Medyo nahihirapan pa naman ako magtiwala sa bagong yaya, pero no choice eh. Kailangan nating makahanap kagad ng bago. Mag-post kaya tayo sa Facebook, mahal. Wanted yaya. Naku, parang hindi ako sang-ayon dyan ha. Delikado ang ganyan. Kung sino-sino ang namamasukan, baka mamaya masamang tao pala yan. Kung sa bagay may punto ka nga. Pero anong gagawin natin? Paano tayo makakahanap niyan? Mas maganda siguro yung irerekomenda ng mga kakilala natin. Para naman may mapagtanungan tayo kung mabait ba talaga ang taong yun. Kung masipag ba, mahaba ang pasensya, magaling mag-alaga ng bata o kung ano-ano pa. Magandang idea yan. Itanong na lang din natin kay Manang Antoinette o di kaya kay Mang Cesar. Baka may kakilala silang pwedeng maging yaya natin. Naku, wag naman yung first timer. Baka tayo pang magtuturo sa kanya kung paano mag-alaga ng bata. Gusto ko yung may experience na. Mas maganda kung dati na rin siyang yaya. Sige, mahal. Mas maganda nga talaga yun para hindi nasasakit ang ulo natin. Agad naming kinausap si Manang Antoinette kung may kakilala ba siya. Kaso wala raw. May mga naghahanap daw ng trabaho sa mga pamangkin niya pero hindi bilang yaya. Kaya sinabihan ko si Manang na tanungin ang asawa niyang si Mang Cesar pag uwi niya kasi baka may kakilala yon. Pagkalipas ng isang araw, nakabalik na sa trabaho si Mang Cesar. Nilagnat daw pala siya pero gumaling na ang sakit niya. Kaya ayun, kinausap ko ang may katandaang lalaki tungkol doon. Baka sakaling may kakilala siyang yaya. Nako, tamang-tama at naghahanap po ng trabaho ang anak ng kumpari ko, ma'am, sir. Talaga po? Baka naman po hindi bilang yaya ang hinahanap niyan. Kahit anong trabaho po papasukin ng batang yun. Pero naalala ko na naging yaya rin siya dati. May experience yun sa pag-aalaga ng bata, ma'am. Dalaga po ba yan, Mang Cesar? Opo, ma'am. Dalagang-dalaga po. Kung ganun, pwede niyo po ba siyang dalhin dito? Sige po. Bukas na bukas, isasama ko siya rito. Kinabukasan, araw ng Sabado kaya walang pasok. Maaga ngang dinala ni Mang Cesar yung sinasabi niyang anak ng kanyang kumpare. Magkasama silang tatlo ni Manang Antoinette na pumasok. Tinitigan ko kagad ng maigi yung babae. Una kong napansin ang kagandahan niya. Si Juancho naman, nakakunot lang ang noon niya. Parang naghihintay lang ng kung ano ang sasabihin ko. Magandang umaga po, ma'am, sir. Siya po yung sinasabi kong anak ng kumpare ko. Magandang umaga rin po, Manong. Magandang umaga. Ay, ma'am, sir, maiwan ko na po muna kayo rito ha. Magtatrabaho pa po ako eh. Sige po, Manang. Dito po muna tayo sa sala, Manong. Umupo muna tayo. Sige po, sir. So, anong pangalan mo? Hello po, ma'am, sir. Ako po si Tiffany. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin. Ilang taon ka na ba? 21 po, nung nakaraang linggo lang. Ang sabi ni Mang Cesar, naging yaya ka na rin daw dati? Opo, ma'am. 4 na taon na rin po. Oh, matagal-tagal na rin pala ha. Nasabi na ba sa'yo ni Mang Cesar kung bakit ka nandito?
Nasabi ko na po sa kanya lahat, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Tiffany, napag-isipan mo na ba ang tungkol sa trabaho na ito? Opo, ma'am. Kaya nga po ako nandito para mamasukan sa inyo eh. Tuwing weekdays ka lang may trabaho dito. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag araw ng Sabado at Linggo, wala kang pasok kasi kami na ang magbabantay sa baby namin. Ayos lang ba yun sa'yo? Maganda nga po yun eh. May 2 araw akong pahinga. Tsaka yung sweldo mo, hindi pa ganun kataas ha, kasi kapapasok mo pa lang naman. Pero huwag kang mag-alala, nagtataas talaga ako ng sweldo sa mga katulong ko kada taon, lalo na kung natutuwa ako sa kasipagan nila. Ay, wala pong problema yon, ma'am. O sige, yung baby ko pala 1-year-old pa lang. Sobrang kulit nun kaya sana maalagaan mo siya ng mabuti kapag nasa trabaho kami ng asawa ko ha. Maaasahan niyo po ako dyan, ma'am. Sanay na sanay po ako sa mga bata eh. Lalo na't may baby rin naman sa bahay namin. Anak po ng ate ko. Ayos yan. Kailan po ba ako pwedeng magsimula, ma'am? Ngayong Lunes na kagad. Okay lang ba? Ay, oo naman po. Walang problema. Natuwa ako sa unang ipinakita sa akin ni Tiffany. Sa palagay ko, hindi ako magkakaroon ng problema sa kanya kasi mukha naman siyang mabait. Hindi ko pa nga lang natanong kay Mang Cesar kung mabait nga ba talaga si Tiffany pero hindi naman siguro siya magre-rekomenda ng yaya na masama ang ugali. Kinaumagahan, nagsimba muna kaming 3 ng baby ko at ni Wancho. Naging normal naman ang paglipas ng araw. Araw-araw may trabaho sina Manang Antoinette at Mang Cesar sa amin, maliban na lang sa araw ng Linggo kasi pahinga rin nila yon. Pero minsan ay nagkikita rin kami sa simbahan. Pareho kasi kami ng relihiyon at pareho rin ang simbahan namin. Pero syempre ako ang nag-aasikaso sa baby ko kahit nandyan si Manang Antoinette. Katulong ko man siya, hindi yaya ng anak ko. Pagdating ng araw ng Lunes, nagsimula na kagad si Tiffany. Maaga siyang pumasok. Nauna pa nga siyang makarating kaysa kina Manang Antoinette at Mang Cesar. Inihabilin ko kagad sa kanya ang baby ko. Inulit ko muna ang mga dapat niyang gawin para hindi niya makalimutan. Tsaka sabay kaming pumasok ni Wancho sa eskwelahang pinagtatrabahuhan namin. Nakakapagod rin ang araw na yon. Walang pahinga, straight may klase. Ganun kasi talaga kapag Lunes, punong-puno ng trabaho. Pagkatapos ng buong araw, dumiretso na kagad ako sa bahay. Hindi ko na hinintay pa si Wancho kasi dadaan pa siya ng palengke para bumili ng bigas. Pagdating ko sa bahay, una kong nakita si Mang Cesar. Oh, Mang Cesar, tama na po yung ginagawa nyo. Nako, nandyan na po pala kayo, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Bukas na po yan. Pwede na po kayong umuwi. Hayaan nyo na po muna ako, ma'am. Hihintayin ko na lang na matapos ang asawa ko. Nasaan po ba si Manang? Nasa kusina po. Nagluluto ng hapunan ninyo. Naku, nagluto pa pala siya. Pwede namang ako na. Ang anak ko nga po pala, parang ang tahimik yata ng bahay ngayon ah. Nasa kwarto nyo lang po yata, ma'am. Sige po Manong, maiwan ko na po muna kayo. Sige po, ma'am. Lumakad na ako papunta sa kwarto namin. Pagkabukas ko ng pintuan, walang bumungad sa akin. Wala si Tiffany roon. Lalong wala ang anak ko, kaya kumunot ang noo ko. Tinawag ko sila pero walang sumagot. Si Manang Antoinette ang lumapit sa akin. Manang, nasaan ang baby ko? Po, ma'am, nako, medyo hindi ko po napansin si Baby Chona ngayong hapon. Kasi po nabisi po ako sa paglalaba, tsaka nagluto po ako ng hapunan nyo ngayon eh. Bakit po? Wala po ba sila dyan sa kwarto nyo? Wala po eh. Wala rin po ba sa garden? Nako ma'am, galing po ako ron ngayon lang, walang tao. Aba, saan naman kaya sila nagpunta? Alas 5 na, magdidilim na ang paligid oh. Saglit lang po at tatawagin ko lang po sila ha. Tiffany! Tiffany! Nasaan ka? Nandito na si Ma'am Noemi! Mukhang wala yata sila rito sa bahay, Manang. Nako ma'am, baka nandun lang sila sa backyard. Titignan ko po muna. Wag na po, maririnig niya naman tayo kung nandun nga sila eh. Tsaka isa pa, napansin ko ring wala po sa labas ang tsinelas ni Tiffany. Mukhang umalis yata sila ng bahay ah. Naku naman, saan kaya sila nagpunta? Dinala niya pa talaga si Baby Chona magagabi na.
May number po ba kayo ni Tiffany, Manang? Tatawagan ko po sana eh. Wala po, ma'am eh. Si Mang Cesar, baka meron po siya. Naku, wala pong cellphone ng asawa ko. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko rin kasing hingin ng phone number ni Tiffany eh. Naku naman, saan ba nagpunta ang babaeng yun? Unang araw pa lang niya sa trabaho pero mukhang sasakit ang ulo ko sa kanya. Hahanapin ko po sa labas. Baka nandyan lang po sila sa mga kapitbahay natin, ma'am. Paano po yung niluluto niyo, Manang? Tapos na po yon, ma'am. Sige po, kung makita nyo na, pakisabi po umuwi na sila kasi hindi pwedeng gagabihin sa labas ang anak ko eh. Baka lagnatin yun sa lamig. Opo, ma'am. Naghintay ako ng ilang minuto pero bumalik si Manang Antoinette na walang kasama. Nakauwi na rin ang asawa ko. Sinabi ko kagad kay Juancho na wala si Tiffany sa bahay at wala rin ang baby namin. Na-stress tuloy kagad ang asawa ko imbis na magpahinga siya pag uwi niya. Si Manang Antoinette at Mang Cesar naman, imbis oras na para umuwi sila, hindi tuloy nakauwi kagad. Pinauwi ko na sila pero nag-aalala rin naman sila sa baby ko. Kaya pinili nilang wag na munang umuwi hanggat hindi pa nakakabalik sa bahay si Tiffany. Sinubukan kong kumalma pero nagsisimula ng kumulo ang dugo ko, kalakip ng pag-aalala ko para sa anak ko. Saan ba nagpupunta ang babaeng yun? Hindi ko rin alam, mahal. Pagdating ko rito, tahimik ng bahay eh. Hindi ba siya nagpaalam kay Manang Antoinette na aalis siya? Hindi po, sir eh. Hindi ko nga po napansin kagad na wala na pala sila rito sa bahay. Kayo po, Mang Cesar. Wala bang nabanggit si Tiffany sa inyo kung saan siya pupunta? Wala rin po, sir. Hindi kami nakapag-usap buong araw eh. Abala siya sa anak ninyo. Tapos abala rin po ako sa pagsisibak ng kahoy buong araw. San kaya nagsususuot ang babaeng yun? Hindi ako makapaniwalang binigyan niya kagad tayo ng sakit ng ulo eh. Unang araw pa lang niya ngayon. Talaga bang mabait ang babaeng yun, Mang Cesar? Opo, ma'am. Mabait naman po si Tiffany sa pagkakaalam ko. Hindi ka nakakasiguro dyan, mahal. Hindi mo naman gaanong kakilala ang batang yon. Mabait ang tatay nun eh. Walang sugal, walang bisyo, reliyoso pa. Yun ay kung nagmana sa tatay. Paano kung sa nanay pala nagmana? Balita ko masama ang ugali ng nanay ni Tiffany. Aba, malay ko. Hintayin na lang nating makabalik siya rito. Hindi na ako mapakali noon. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko kasi baka may masama nang nangyari sa kanila. Tapos madadamay pang anak ko na walang kamalay-malay sa nangyayari. Halos 30 minuto rin ang hinintay naming lahat bago namin narinig ang ingay sa labas ng gate. Lumabas kagad ako ng bahay at sumunod naman silang lahat sa akin. Ayun na nga si Tiffany, nakangiti pa siya habang karga-karga niya ang anak ko gamit ang kaliwa niyang braso samantalang may hawak naman siyang malaking plastic bag sa kabila niyang kamay. Tiffany! Naku naman! Saan ka ba nang galing ha? Kanina ka pa namin hinihintay! Saan ka ba nagpunta, Tiffany? Bakit ngayon ka lang nakabalik? Akin na nga ang anak ko, hindi mo pa kinakarga ng maayos oh. Magandang hapon po, ma'am, sir. Anong magandang hapon? Gabi na oh! Naku, pasensya na po. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po at natagalan ako ng uwi. Doon ka na sa loob magpaliwanag. Pumasok ka na. Opo. Pinipigilan ko lang ang sarili ko pero sa kaloob-looban ko gusto ko na siyang sigawan. Pero naisip kong unang araw niya pa lang sa trabaho kaya hindi rin magandang pagalitan ko kagad. Pagdating namin sa sala, pinauwi ko na si Manang Antoinette at Mang Cesar kasi medyo gabi na talaga. Mag-aalas 6 na kasi noon kaya nagpaalam na rin sila sa amin. Si Tiffany ang naiwan doon kasama ang isang plastic bag niyang hawak-hawak. Duda ko tuloy ay nanggaling siya sa palengke at may mga pinamili. Binigay ko muna si Baby Chona sa asawa ko tsaka ko ininteruga si Tiffany. Saan ka ba nanggaling, Tiffany? Bakit ginabi ka ng uwi? Bakit sinama mo pa talaga ang anak ko? Paano kung may nangyaring masama sa inyong dalawa? Pasensya na po talaga, ma'am, sir. Opening po kasi ngayon ang inaabangan kong ukay-ukaya na tindahan eh. Ano? Ukay-ukay? Ibig sabihin, nakikipagsapalaran ka ron sa ukay-ukay store kasamang anak ko? Ganun na nga po, ma'am. Ilang araw ko rin po kasing hinihintay ang pagbubukas nila eh. May malaking sale po kasi sa unang araw eh.
Wala akong pakialam kahit abutin ka pa ng hating gabi ron, Tiffany. Ang tinatanong ko sa'yo kung bakit sinama mo ang anak ko. At saka isa pa, may trabaho ka sa araw na ito. Sana sinabi mong may lakad ka para pala bukas ka na sana nagsimula. Pinaalagaan ko na lang muna sana sa ibang anak ko. Ay, sorry po, ma'am. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo, Tiffany. Ni hindi ka nagpaalam sa amin na lalabas ka. Hindi ka pwedeng pumunta na lang bigla sa kung saan mo gustong pumunta. Kasama mo pa ang anak namin. Paano ko napahamak siya habang namimili ka ng mga damit mo? Pinabantayan ko pa rin naman po si Baby Chona, sir. Kahit na. Maraming tao yung pinupuntahan mo Siksikan dyan. Sa susunod, wag mo nang gagawin ulit yun Maliwanag ba? Opo, sir. Sorry po talaga. Tsaka isa pa, kung oras na ng trabaho mo, dito ka lang sa bahay. Huwag kang gagala sa labas lalo na't hindi ka pa nagpapaalam. Malinaw ba yon? Opo, ma'am. Malinaw po. Mabuti kung ganon. Tandaan mo lahat ng sinabi namin sa'yo Opo, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Pwede ka nang umuwi. Pumasok ka ng maaga bukas Sige po, ma'am, sir. Maraming salamat po. Gusto ko pa sana siyang pagalitan pero hindi na lang. Magaling naman ako magpigil ng emosyon Inasikaso ko na lang ang anak ko pero lalo lang akong nainis sa kaloob-looban ko kasi basa yung damit ni Baby Chona. Halatang basa sa pawis yun. Tuloy ay inubos siya buong gabi. Napuyat pa kami ni Wancho sa pagbabantay. Kinaumagahan maaga ngang pumasok si Tiffany. Binigyan ko lang siya ng makahulugang tingin tsaka kami pumasok ni Wancho sa eskwelahan. Pinilinan ko na lang din si Manang Antoinette na bantayan ang kilos ni Tiffany kasi mukhang nawalan ako ng tiwala sa babaeng yon. Pero umaasa naman akong hindi na uulit si Tiffany. Pagkatapos ng klase, tanghalian na nang pinuntahan ako ni Wancho sa eskwelahan. Inaya niya akong kumain sa labas kaya sumama na ako kagad. Habang kumakain kami, nagsusumbong ang asawa ko tungkol sa anak daw ng co-teacher niya. Mahal, alam mo ba? Yung unika iha ng kasama kong teacher, may nakilala raw na babaeng maldita sa ukay-ukay store kahapon. Ukay-ukay store? Saan? Hindi ko natanong pero yung nagbukas daw kahapon. Sobrang daming tao. Yan kaya yung pinuntahan din ni Tiffany? Yun din ang duda ko Wala namang ibang nagbukas na ukay-ukay dyan sa bayan, di ba? Mukhang wala nang ang iba, mahal. O tapos, ano raw ang nangyari? Yun na nga. May nakasabay na malditang babae ang batang yun. May kasama raw na batang babae ang sinasabi niyang maldita. Tapos iyak daw ng iyak yung bata. Pero pinapabayaan lang. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa kwentong yan Ang malala pa ron, tinali daw ng malditang yun ang kasama niyang bata. Tinali? Tinali saan? Sa stand na lagayan ng mga nakahangir na damit. Tinali daw gamit ang mahabang scarf sa ukay-ukay. Kaya iyak ng iyak ang bata pero tumahan naman daw nung binigyan niya ng lollipop. Anak ng tokwa, ilang taon daw ang batang yon? Nagduda talaga ako na anak natin yun kasi nasa 1-year-old pa lang daw Hindi pa masyadong marunong maglakad. Nanggigigil na ako Tinanong mo ba ang teacher na yon kung anong itsura ng malditang babae na nakilala ng unika iha niya? Tatanungin ko sana talaga kasi malakas ang hinala kong si Tiffany yun. Kaso lang umalis na si Ma'am May klase pa kasi siya. Malakas din ang kutob kong si Tiffany talaga yon. Pero maldita kasi ang sabi, mukhang hindi naman maldita si Tiffany. Yun nga rin, medyo naguluhan ako dahil dun. Posible kaya na ibang tao yun? Kasi kung si Tiffany talaga yun, tapos tinali niya ang anak natin, ewan ko na lang kung anong masasakit na salita ang maririnig niya sa akin. Abay lalo naman ako, kung alam mo lang kung gaano ako nagpigil ng sarili ko kahapon para wag lang siyang mapagalitan ng husto. Sana nga lang hindi si Tiffany yon. Sana nga. Teka, si Mang Cesar yun Ha? Saan? Ayan nasa likuran mo. Oo nga ano kayang ginagawa niya rito? Tawagin mo siya, mahal. Sige. Mang Cesar! Manong! Sir Wancho? Opo, hali kayo rito, Manong. Magandang tanghali po, ma'am, sir. Magandang tanghali po, Manong. Naparito po kayo. Binilhan ko po ng pananghalian ng anak ko Ihahatid ko po ito sa eskwelahan nila. May lagnat po kasi siya Naku, pumasok pa rin po kahit may lagnat? Opo, ma'am. Alam niyo naman yung anak ko.
Ayaw talagang lumiban sa klase hanggat kaya niya pa. Nag-alala na nga ako baka mahilo siya ron. Oo nga po, 2:00 na po oh. Kailangan niya ng mananghalian. Sabay na lang po kayo sa amin, Mang Cesar. Babalik na rin naman po kami sa eskwelahan. Ihahatid ko lang po ang asawa ko sa eskwelahan nila tapos dediretso na kagad tayo sa amin. Doon po nag-aaral ang anak nyo, di ba? Opo, sir. Doon nga po. Sige, tapos na rin naman kaming kumain Tayo na po. Kumilos na nga kami. Dinaan muna ako ni Juancho sa private institution kung saan ako nagtuturo tsaka sila umalis ni Mang Cesar. 2:00 pa naman ang susunod kong klase kaya nag-scroll na lang din ako sa Facebook. Hindi ko inaasahang mapanood ang isang video roon na nag-viral, yung tungkol sa babaeng maldita sa ukay-ukay store. Talagang ang napakamaldita niya. May kasama nga siyang bata na panayang iyak kaya bumilis ang pintig ng puso ko. Gusto kong alamin kung sino yung nasa video. Kaso lang nakablurred ang buong katawan niya. Pati yung sa bata blurred din. Hindi ko mamukaan lalo na't medyo nasa malayo ang anggulo ng kumukuha ng video. Hindi ko rin masyadong makilala ang boses pero sinasabi lang ng instinct ko na si Tiffany nga talaga yun. Kaya lang, pinalaki ako sa paniniwala na wag mambibintang o manghusga ng kapwa hanggat walang patunay. Kaya sinikap ko na lang nakalimutan ng tungkol doon. Wala na rin naman akong oras para tanungin pa si Tiffany kung siya ngayon. Ayoko na ring ma-stress pa. Lumipas ang maraming araw. Naging linggo hanggang sa 1 buwan na ang nagdaan, napapansin kong bumubuti naman ang pinapakita ni Tiffany sa amin. Hindi ko na rin iniisip pa ang tungkol sa video na yon kasi bumabait naman si Tiffany sa paningin ko. 3 buwan pa nga ang nagdaan at natutuwa na talaga ako sa pinapakita niya. Kaya lang, isang araw ng Sabado nang pinuntahan ko si Mang Cesar sa backyard para dalhan ng merienda. Pinapagawa ko kasi sa kanya ang vegetable garden ko. Nagulat ako nang makita si Tiffany doon at kinakausap niya si Mang Cesar. Kaya nagtago muna ako sa gilid habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Alam niyo po, Mang Cesar, naniniwala ako na balang araw ay magiging mayaman din ako kagaya ni Ma'am Noemi. Wala namang masama na mangarap ng ganyan, iha. Basta magsikap ka lang sa buhay at siguraduhin mong wala kang natatapakang ibang tao. Kahit anong paraan po, basta gagawin ko para umasenso lang ako. Pagod na akong maging mahirap Lagi na lang akong tinatapak-tapakan ng ibang tao. Talaga? Sino namang gumagawa niyan sa'yo, iha? Yung mga kamag-anak ko pong mata pobre. Naku naman, mahirap nga yan. Opo, gusto kong yumaman. Yung mas mayaman pa kesa kay Ma'am Noemi. Gusto ko rin maging kasing swerte niya. May anak, may gwapong asawa at masaya sa buhay. Ang swerte niya po talaga, no? Sana ako rin. Hindi naman sobrang yaman si Ma'am Noemi, Tiffany. Sakto lang. Sadyang masaya lang ang pamilya nila. Yun ang tunay na yaman. Mali po. Ang tunay na kaligayahan ay ang kayamanan, ang pera. Aminin na po natin na pera talaga ang nagpapatakbo sa mundo. Kung yan ang paniniwala mo, iha, wala na akong magagawa. Basta tandaan mo, masamang umasenso sa hindi marangal na paraan. Tignan mo si Ma'am Noemi. Nag-aral siya ng mabuti at naging propesyonal. Kaya ngayon, stable na ang pamilya nila. Oo nga po Minsan nga po naiinis ako sa kanya. Naiinis? Bakit ka naman naiinis sa kanya? Kasi parang ang perfect na po ng pamilya niya Hindi naman siya ganun kayaman. Hay nako, iha. Hindi ko na hinintay pang makabuo ulit sila ng panibagong pag-uusapan. Nagpakita na ako at nagkunwaring kararating lang kasi hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga naririnig ko. Para kasing may inggit sa mga salitang binibitiwan ni Tiffany pero isinantabi ko na lang muna. Sabado yun at wala dapat doon ang yaya ng anak ko pero sarili niyang kagustuhan ang pumasok sa trabaho para tumulong-tulong daw sa mga gawaing bahay para makalibre ng pagkain. Si Juancho naman ang nagbabantay kay Baby Chona kasi tulog pa naman ang baby namin. Nandun rin lang si Tiffany, naisipan kong sabihin na lang din sa kanya ang hihilingin kong pabor para sa celebration ng Teacher's Day namin sa eskwelahan sa araw ng linggo. Tiffany, wala ka bang mahalagang lakad bukas? Po? Bukas po, ma'am? Mukhang wala naman po. Naisip ko lang, baka ayos lang sa'yo na bantayan mo muna si Baby Chona bukas. Po?
Bakit naman po? Sunday po bukas Oo pero may mahalaga kasi akong lakad bukas eh. May celebration kami ng Teacher's Day sa eskwelahan. Teacher's Day? Bakit naman po araw ng linggo? Sinadya yun ng admin ng eskwelahan namin para walang oras ng klase ang masayang. Nasan po ba si Sir Juancho? Wala naman po siyang klase bukas Oo pero marami silang office work bukas eh. Sobrang busy rin nila eh. Ano ka ba naman, Tiffany? Pumayag ka na. Nakakaya kay mamo. Huwag mo nang tanggihan. Ano Tiffany, ayos lang ba sa'yo? Kung gusto mo dadagdagan ko rin ang sweldo mo para sa araw na yan. Yun naman po pala Sana sinabi niyo na kagad na may additional payment ako. Di pumayag na sana ako kagad. Kung ganon okay na? Payag ka na? Opo ma'am, walang problema basta may pera. Mabuti. O siya, maiwan ko na muna kayo ha. Puntahan ko lang ang mag-ama ko. Kinaumagahan, Teacher's Day na. Gaya ng nakasanayan, sobrang daming pangyayari sa araw na yon. Halos sigit 5 beses din akong na-surprise sa mga estudyante ko, pati na rin sa mga dati kong estudyante. Inaabangan pala talaga nila ako para bigyan ng kung ano-anong mga pagkain, chocolates, cakes, kakanin, flowers at iba-iba pang gifts. Sobrang dami nun at nagkalat na nga sa table ko sa opisina. Hindi ko kayang dalhin ang lahat ng yun sa bahay. Hindi ko rin naman maibibigay sa mga kapwa ko teachers kasi lahat kami may mga natatanggap naman. Pahirapan lang sa pag-uwi ng mga yon. Kaya nung matapos na ang celebration, pinuntahan ko ang asawa ko sa eskwelahan nila. Hindi naman yun gaano kalayo sa amin. Tsaka ko siya niyaya na mag-date kami sa labas. Nagdala ako ng isang cake, yung pinakamaganda at iilang chocolates. Doon kami sa paborito naming park noong nagliligawan pa lang kaming dalawa. Buti na lang at natapos ko na rin kaagad ang trabaho ko, mahal. Grabe, napagod talaga ako. Halatangang napagod ka kaya magpahinga ka na muna, mahal ko. Siya nga pala, tapos na ba ang celebration nyo? Oo, mahal, katatapos lang din. Nakaka-stress, ang daming surprises. Pero syempre, sobrang saya ko rin. Oo nga, nasa na mga regalo para sa'yo? Iniwan mo muna sa opisina mo? Oo naman, syempre hindi ko kayang dalhin ang lahat ng yun. Hayaan mo na, dadaanan natin yun mamaya pag uwi natin. Naku, wag na, lalo ka lang mapapagod. Hayaan mong si Mang Cesar nang utusan kong kumuha nun. Sigurado ka? Oo naman. O sige, ikaw ang bahala. Nga pala, maganda ang panahon ngayon, mahala. Walang init, wala ring ulan. Maganda sana kung nandito si Baby Chona. Oo nga no, tatawagan ko si Tiffany. Sasabihin kong dalhin dito ang baby natin. Mabuti pa nga. Gusto kong mamasyal ngayon kasama ang anak natin. Magandang idea nga yan. Papupuntahin ko na rin dito si Mang Cesar para ibigay ang susi ng opisina ko. Tinawagan ko na nga kagad si Tiffany. Nakuha ko ang number niya noong 3 linggo mula noong nakapasok siya bilang yaya ng anak ko. Mga 4 na ring lang, sinagot na kagad ni Tiffany ang tawag ko. Inihabilin ko na rin na dalhin niya si Mang Cesar. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na nga silang dalawa. Ngingiti-ngiti pa ang baby Chona namin nang makita niya kami. Si Tiffany naman, pinapauwi ko na sana pero gusto raw niyang sumama kay Mang Cesar nung sinabi ko sa matanda kung anong gagawin niya sa opisina. Tutulong na rin daw si Tiffany sa pagdadala ng mga yon. Sinabihan ko naman sila na pwede silang kumuha ng chocolates o kung ano man ang magustuhan nila. Kaya ganadong-ganado nga si Tiffany. Siya pa nga ang nagdala ng susi, imbis na si Mang Cesar dapat pero wala namang problema. Inubos namin ang oras na yon na walang ibang iniisip kundi ang kaligayahan lang namin. Walang stress sa eskwelahan, walang problema, walang ibang panira na moment. Talagang family bonding na hindi ko inaasahan kasi wala naman yun sa plano, biglaan lang. Nung malapit na ngang mag-alas 4, niyaya ko na si Juancho na umuwi na kami. Hindi pwedeng gabihin kami kasi nandun si Baby Chona. Baka lamigin ng bata, mahirap na. Pagdating namin ng asawa ko sa bahay, nagulat ako sa kaguluhang bumungad sa amin. Nagsisigawan sina Manang Antoinette at Tiffany. Ano bang problema mo, Manang Antoinette? Bakit ka ba nakikialam, ha? At bakit hindi? Pinapakialaman mo ang bagay na hindi sa'yo. Sa tingin mo ba hahayaan lang kita? Manang, Tiffany, anong kaguluhan to? Bakit kayo nag-aaway? Ano bang problema niyong dalawa? Ma'am, sir?
Mabuti naman po at nandito na kayo, ma'am, sir. Bakit po, Manang? Ano po bang pinag-awayan nyo? Ito pong si Tiffany kasi. Kanina pa siya kain ng kain dyan sa mga chocolate na bigay po ng mga estudyante nyo. Tapos ngayon balak pa niyang mag-uwi ng isang malaking cake at isang bungkos ng bulaklak. Ano nga pakialam nyo, Manang? Sinabi ko naman sa inyo na kunin ko lang daw ang gusto ko. Yun ang sabi ni Ma'am Noemi. Bakit ba hindi kayo naniniwala? Hindi ka naman siguro ganung katanga, iha, para hindi mo maisip ang limitasyon, hindi ba? Mahiya ka naman, yung pinakamalaking cake pa talaga at pinakamalaking bulaklak ang balak mong iuwi sa inyo. Sobrang dami naman ng cake at flowers dyan, Sigurado naman akong hindi yun ipagdadamot ni Ma'am Noemi sa akin. Hindi po ba, Ma'am? Tiffany, wala namang problema sa akin pero... Narinig mo yon, tanda? Bida-bida ka kasi. Napakasipsip mo. Patapusin mo muna ang sasabihin ni Ma'am. Bastos kang bata ka, ha? Ang gulo nyo naman. Diyan na nga lang muna kayo at bibihisan ko lang tong anak ko. Magbihis ka na rin kagad, mahal. Mauna ka na, mahal. Susunod ako. Ano bang problema niyong dalawa? Pinag-aawayan niyo ang cake at bulaklak? Ewan ko nga po dito kay Manang Antoinette, Ma'am Ayaw niyang maniwala kahit narinig naman mismo ni Mang Cesar na sinabihan niyo po kaming kunin ang gusto namin. Oo nga, sinabi ko nga yun. Ayan, Manang. Siguro naman naniniwala ka na ngayon, ano? Hindi yan ang pinupunto ko, Tiffany. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng kahit katiting na kahihiyan. Kulang na lang ubusin mo lahat ng yan Inggit ka lang kasi. Di kumuha ka rin sana nang mawala yung inggit sa katawan mo. Talaga ba, iha? Ako pa talaga ngayon ang inggitera? Bakit? Sino pa nga ba? Tiffany, tama na yan. Ang ingay-ingay niyo, ha? Diyos ko, nai-stress na ako sa inyong dalawa, ha? Ma'am, pasensya na po. Etong batang to kasi Anong bata? Hindi ako ba? Tama na sabi. Alam mo, Tiffany, mabuti pa umuwi ka na lang at dalhin mo na yung cake at flowers na gusto mo. Po? Talaga po, ma'am? Oo, kunin mo na at umuwi ka na sa inyo. Naku, salamat, ma'am. Sabi ko na papayag talaga kayo. Masyado lang kasing OA yan si Manang Antoinette. Kung makasita sa akin, akala niya yata magnanakaw ako. Talagang humirit pa si Tiffany kaya pinandilatan ko na lang siya ng mata. Hindi nagtagal, nakaalis na rin siya sa harapan ko. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag kasi wala nang maingay sa bahay. Binalingan ko naman ng atensyon si Manang Antoinette na sobrang nangungunot na ang kanyang noo. Magkatagpo na nga ang kilay niya dahil doon. Namumula rin si Manang dahil sa matinding panggigigil niya. Kumalma na po kayo, Manang Antoinette. Pasensya na po talaga at naabutan niyo kaming nagsisigawan, Ma'am Noemi. Simot na po kasi talaga ang pagtitimpi ko sa batang yun Hayaan niyo na po siya. Pero ano po bang ibig niyong sabihin na simot na ang pagtitimpi niyo? Naging mabait naman po si Tiffany Hay nako, Ma'am Noemi, kung alam niyo lang sana. Po? Bakit po? May dapat po ba akong malaman? Hindi naman sa sinisiraan ko ang batang yon, pero madalas po talaga siyang nagpapasaway rito sa bahay. Bumabait lang kapag nandito po kayo, pero kapag wala na, lagi kaming inaandaran ng kamalditahan niya. Talaga po? Aba, hindi ko alam yan Syempre po, gayong ko lang naman po sinabi sa inyo kumusta naman po ang trabaho niya? Inaalagaan niya ba ng mabuti ang anak ko? Hindi ba niya sinasaktan? Hindi ko naman po siya nakikitang sinasaktan o pinapalo si Baby Chona. Mukhang magaling naman talaga siyang mag-alaga ng bata. Sadyang maldita lang po talaga siya. Hayaan niyo na po. Huwag niyo na lang pansinin sa susunod. Nga pala, nasan po si Mang Cesar? Umuwi na po kanina pa, ma'am. Tapos na rin naman siya sa trabaho niya. Ganun po ba? Naku, kung ganun kayo na po ang magdala nitong ibang cake at chocolates dito. Kumuha po kayo ng marami, Manang. Pasalubong niyo sa mga anak niyo. Ay nako, ma'am. Wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Anong nakakahiya? Wag na po kayong mahiya. Hindi rin naman namin yan mauubos dito. Kaya dalhin niyo na po ang iba dyan. Sigurado po ba kayo, ma'am? Oo naman ho. Para mabawasan na rin yung kalat dyan sa mesa. Nako, maraming salamat po. Siguradong matutuwa ang mga anak ko nito. Masayang umuwi si Manang Antoinette habang daladala niya ang 2 supot ng mga minatamis na pagkain. Inasikaso ko na rin ang anak ko pagkatapos noon hanggang sa natapos din ang araw na yon.
Makalipas ang ilang araw, may isang pagkakataon noon na nagsuspend ang eskwelahang pinapasukan namin ng asawa ko. May bagyo kasi noon. Malakas ang ulan kaya walang pasok sa lahat ng level. Pero dahil busy naman ako noon, nag-work from home na lang ako. Sa bahay ko ginagawa ang ilang bagay na dapat sa classroom ko gagawin. Maayos naman sana, kaya lang nadidistract ako sa ingay ng anak ko. Ang kulit kasi, sigaw siya ng sigaw habang naglalaro. Binabantayan naman ni Tiffany, kaya lang napapansin kong napapadalas ang pagbulyaw ni Tiffany sa anak ko. Sa umpisa, hinahayaan ko lang para masaway naman ang anak ko sa kasisigaw niya. Sigaw ng sigaw kahit hindi naman umiiyak. Ano ba kasi? Kanina ka pa sumisigaw ah. Sige, papaluin ko na talaga yung bibig mo kapag hindi ka tumigil. Tiffany, anong nangyayari dyan? Ito pong anak nyo kasi, ma'am. Ayaw tumigil. Trip niya yata ang mapaos. Buti sana kung mapapaos lang siya. Ang kaso, parang mababasag na rin po ang eardrums ko sa tulis ng boses ng batang ito. Diyos ko, nai-stress na ako. Tiffany, wag mong sigawan ang anak ko. Sawayin mo lang pero wag mong sigawan. Ayaw nga pong tumigil, ma'am. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan na lang. Paano madidisiplina ang anak niyong yan? Hindi kita binabayaran dito para ilagay sa mga kamay mo ang pagdidisiplina sa anak ko, Tiffany. Alalahanin mong 1-year-old pa lang yan, kaya masama sa kanyang sinisigaw-sigawan. Naiinis po kasi ako rito sa anak niyo eh. Ang sarap tirisin. Nanggigigil ako. Anong sinabi mo? Ay, pasensya na po, ma'am. Medyo wala lang po ako sa mood ngayon. Itong anak niyo po kasi, ang kulit na nga, ang ingay pa. Tiffany, ano ka ba? Ma'am Noemi, pasensya na po kayo ha. Teka lang po, kakausapin ko lang po ang batang ito. Kunot na kunot ang noo ko habang pinapanood ko si Mang Cesar na bahagyang hinihila si Tiffany papalayo sa akin. Iniwanan muna nila ang anak ko kaya kinarga ko na. Pero hindi ako bumalik sa silid kung saan ako magtatrabaho. Sinundan ko sila sa labas. Nakinig ako ng palihim. Hindi naman nag-iingay si Baby Chona kasi ako na ang nagkakarga. Tumatahimik naman yun sa akin eh. Okay na sana ang pwesto ko eh. Kaya lang biglang dumating si Wancho. Naglilinis kasi siya ng motor kanina. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Shh, huwag kang maingay. Bakit? Sino ba yung tinitignan mo sa labas? Sabing huwag kang maingay eh. Ay nako, aalis na nga lang ako. Halika na mahal, sumunod ka sa akin. Dumiretso kami sa kwarto namin. Isinara ko kagad ang pintuan tsaka inihiga si Baby Chona sa kama. Ibinigay ko sa kanya ang gatas para mapirmi ang anak ko sa pagkakahiga. Ang asawa ko naman, kunot na kunot ang noo niya, nagtataka sa mga kinikilos ko. Ano ba nangyayari, mahal? Kung makasarado ka ng pintuan, para ka nagtatago sa mga pulis ah. Grabe ka naman sa akin, Wancho. Mukha ba akong kriminal? Oo na. Ano nga kasing meron? Kasi, nagulat ako sa ugaling ipinakita sa akin ni Tiffany kanina. Bakit? Ano bang ipinakita niya? Nagmamaldita siya, Wancho. Yun ang unang beses na makita ko siyang magmaldita sa akin. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Pinagalitan mo ba? Naku, hindi ah. Nilapitan ko lang siya kasi sinisigawan niya ang anak natin. Tsaka mukhang anumang oras ay sasaktan na niya. Ano? Aba, hindi pwede yan. Talagang hindi. Sinaway ko lang naman siya pero minalditahan niya na kagad ako. Hiyang-hiya naman ako bilang amo niya. Nasaan ba si Tiffany ngayon? Gusto ko siyang makausap. Hay naku, wag na muna mahal. Magsasayang ka lang ng oras. Nandun na siya sa labas at mukhang pinapagalitan na ni Mang Cesar. Abay dapat lang. Hindi pwede ang ganong ugali rito. Yaya lang siya, kaya wala siyang karapatang magmaldita sa amo niya. Sa susunod na pagkakataong gagawin niya ulit sa'yo yun, mahal. Sabihin mo kagad sa akin ha. Tignan natin, baka nga talaga nagmamaldita ng babaeng yun tuwing wala tayo eh. Bakit? Paano mo naman nasabi yan? Kasi nga, pinapagalitan na niya ang anak natin kahit nandito tayo. Paano pa kaya kapag nasa trabaho tayong dalawa? Baka mabingi na ang Baby Chona natin sa kabubulyaw niya. Wag naman sana, mahal. Wag niya rin subukan gawin yun kasi hindi ako magdadalawang isip na tanggalin siya sa trabaho. Di bali nang mahirap makahanap ng yaya, basta yung mabait lang at mapagmahal sa mga bata. Oo nga naman. Kausapin na kagad natin si Tiffany tungkol dyan, mahal. Hindi pwedeng patagalin pa yan. Baka mamaya lumala na yung sinasabi mong ugali niya.
Hindi na ako tumutol pa sa asawa ko. Nung araw din na yun ay balak namin kausapin si Tiffany. Tinawag ko muna si Manang Antoinette para patulugin ang anak ko. Tsaka namin pinatawag si Tiffany. Doon kami sa sala nag-usap. Takantaka siya kung bakit siya pinatawag. Kunot na kunot ang noo niya. Para bang hindi niya inaasahan ang bagay na yun? Hinayaan ko na lang muna silang dalawa ng asawa ko na mag-usap. Paminsan-minsan lang ako nagsasalita kasi binabantayan ko ang kilos niya, pati na ang ekspresyon ng kanyang muka. Ano pong kailangan nyo, ma'am, sir? Nalaman kong hindi raw maganda ang trato mo sa anak namin, Tiffany. Totoo ba yon? Po, ano pong hindi magandang trato, sir? Kanina lang sinigawan mo ang kawawang bata. Hindi namin nagustuhan yun. Binabayaran ka namin dito para alagaan ang anak namin, hindi para sigaw-sigawan. Tungkol po ron, pasensya na po talaga, sir. Ma'am, hindi ko lang po napigilan ang sarili ko. Pwes, pigilan mo. Matuto kang habaan ang pasensya mo sa kanya. Napakabata pa nun eh. Huwag mong sigaw-sigawan. Sorry po talaga. Ang kulit po kasi ni Baby Chona eh. Ang ingay-ingay pa. Hindi mo ba kayang humingi ng pasensya ng walang ibang palusot? Lumulusot ka pa eh. Alam mo namang bata yon. Malamang makulit talaga tsaka maingay. Hindi na dapat pang ikagulat yon, Tiffany. Sorry po, ma'am. Hayaan niyo po, hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit yun, Tiffany. Kasi sa oras na makarinig ulit ako ng balita na sinisigawan mo na naman ang anak ko, mapipilitan talaga akong tanggalin ka sa trabaho mo. Sir naman, wag naman po. Kaya nga umayos ka ha. Wala kang karapatang saktan o sigawan ng anak ko. Alagaan mo siya ng mabuti dahil pinapasweldo ka namin ng maayos dito. Naintindihan mo ba? Opo. Mabuti naman at napagsabihan niyo na po ang batang yan, ma'am, sir. Oh, Manang Antoinette, bakit nandito po kayo? Si Baby Chona. Pinabantayan ko po muna kay Cesar, ma'am. O ayan, inutos mo na naman sa ibang trabahong binigay sa inyo, Manang. Palagi kayong ganyan ah. Pati nga trabaho nyo sa akin yung pinapagawa. Ano? Oh, ano na naman tong sinasabi mo, Tiffany? Si Manang Antoinette po, sir, kung minsan pinapagawa niya sa akin ang trabaho niya. Kaya hindi ko po mabantayan ng maayos si Baby Chona kasi utos ng utos si Manang. Ano? Totoo ba yan, Manang Antoinette? Diyos ko naman, ano na naman drama ito, Manang? Naku naman, sir, wag po kayong maniniwala sa babaeng yan. Napaka-OA po niyan. Talagang nagsumbong pa akala mo naman inaapi ko siya rito. Bakit? Totoo naman inuutusan mo ako minsan. Hoy Tiffany, ano ba yung ipinuputok ng butsi mo ha? Pinaghugas lang kita ng ilang mga hugasin, nagre-reklamo ka na. Ikaw naman ang gumamit doon Napakakwentadora mo talagang babae ka. Kahit ako pang gumamit nun, trabaho niyo pa rin maghugas ng plato kaya bakit niyo iuutos sa akin? Malamang tapos na akong maghugas noon at malinis na ang kusina. Tapos bigla akong makikita na may bagong hugasin na naman dahil sa'yo. Aba, wag kang abusado. Ang trabaho mo ay trabaho mo. Tumahimik na kayo. Ano ba? Tigilan niyo nga yan. Hindi ako makapaniwalang sa harapan pa talaga namin kayo nag-aaway. Bumalik na nga lang kayo sa trabaho nyo. Sumasakit ang ulo ko sa inyo eh. Pasensya na po, sir. Sige na, Manang. Bumalik na po kayo sa trabaho nyo. Opo. Pasensya na po. Pupuntahan ko na rin po si Baby Chona. Hindi, may iiwan ka rito, Tiffany. Po? Bakit po? Tinapunan ako ng nagtatakang tingin ng asawa ko. Sinenyasan ko lang siya na bumalik na siya sa trabaho niya. Alam kong marami pa siyang trabaho na paperworks. Hindi naman nangulit pa si Juancho. Umalis na rin kagad siya. Kaming dalawa lang nga ni Tiffany ang naiwan doon sa sala. Pinaupo ko muna siya at alam kong nagtataka rin siya tsaka mukhang kinakabahan. May kailangan lang kasi akong itanong sa kanya na kanina ko pa napapansin. Parang may namumula kasi sa balat niya at hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nangyayari doon. Kasi yaya siya ng anak ko at kailangan kong makatiyak na walang sakit ang magbabantay at mag-aalaga sa baby namin. Bakit po, ma'am? May kailangan pa ba kayong sabihin sa akin? Anong nangyayari sa'yo, Tiffany? May sakit ka ba? Po? Wala naman, ma'am. Bakit po? Kanina ko pa kasi napapansin na kalmot ka ng kalmot sa kung saan-saan sa katawan mo eh. Tsaka namumula rin ang balat mo. Kahit sobrang init, naka-jacket ka pa. Ayun po pala. Konting pangangati lang po yun ang balat ko.
Konti? Mukhang hindi eh. Manalamin ka nga, Tiffany. May maliliit na bukol-bukol ang tumutubo sa leeg mo. May konti na rin sa mukha mo. Ay, allergies lang po siguro ito, ma'am. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Hindi, nag-aalala ko para sa anak ko. Hindi mo siya pwedeng bantayan at alagaan kung may sakit ka. Baka mahawang baby namin. Grabe ka naman, ma'am. Hindi naman nakakahawang allergies. Hindi tayo sigurado kung allergies nga ba talaga yan. Ano pong gagawin nyo? Patitigilin nyo muna ako sa pagtatrabaho? Mangyayari yon kung lumalayang pangangati mo. Ayokong lapitan mo ang anak ko ng ganyan ang nangyayari sa balat mo. Sana maintindihan mo ko, Tiffany. Gamutin mo muna kagad yan at magpagaling ka. Tinalikuran ko na siya pagkatapos kong sabihin yon. Naiinis pa rin naman ako sa kanya. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, masabihan ko siya ng mga hindi kaaya-ayang salita, kaya umalis na kagad ako pagkatapos kong sabihin ang sadya ko sa kanya. Nakakainis din kasi ang babaeng yun eh. Kahit gumagamit siya ng po at opo sa akin, nabibwisit pa rin ako sa patago niyang pagmamaldita. Para bang napipilitan lang siyang igalang ako kasi amo niya ako. Panay pa siya reklamo. Kung sa bagay, mga 5 o 6 na taon lang naman ang agwat ng edad naming dalawa. Nagdaan ang ilang araw, nagpapahupa lang ako ng pagkainis ko kay Tiffany. Pati ang asawa ko, sinabihan ko na rin na wag nang pag-initan ng ulo ang yaya ng anak namin kasi hindi rin naman magandang pakinggan ng ganon. Hanggang isang araw, nagpaalam si Tiffany sa akin na liliban daw muna siya kasi hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Pinayagan ko naman kagad. Kapansin-pansin na ang paglala ng pamumula ng balat niya. Tsaka lumalaki na rin yung mga napapansin kong bukol-bukol na tumutubo sa kanya. 2 araw siyang absent kaya si Manang Antoinette muna ang pinagbantay ko kay Baby Chona. Tapos sinabihan ko si Manang na magdala ng isang katulong na papalit sa kanya pansamantala. Hindi naman kasi pwedeng si Mang Cesar ang gagawa ng trabaho ni Manang Antoinette kasi may sariling trabaho rin si Manong sa bahay namin. Akala ko nga hindi pa papasok kagad si Tiffany eh. Pero nagulat na lang ako isang araw nang bigla siyang sumulpot sa bahay. Balot na balot ang katawan niya. Magandang araw din. Magandang araw po, ma'am, sir. Anong meron at pumasok ka ngayon, Tiffany? Linggo ngayon ah, tsaka mukha kang mandurukot dyan sa suot mo. Nakamask ka pa talaga. Ayos ka lang ba? Yun nga po ang pinunta ko rito eh. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo kung anong nangyayari sa akin. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Saka, bakit ka namumula? Sigurado po ba kayong walang alam sa nangyayari sa akin, sir? Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin, Tiffany? Bakit hindi niyo po itanong dyan sa asawa niyo, Ma'am Noemi? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Tiffany? Alam mo, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na kagad. Huwag mo sayangin ang oras namin. Minsan talaga natatawa na lang ako sa pagmamaang-maangan niyo, sir, ma'am. Pwede bang sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin? Sinasayang mong oras namin eh. Magsisimba pa kami. Kinukulam po ako. Ano? Anong sabi mo, Tiffany? Kinukulam ka? Nino, bakit? Bakit hindi niyo po subukang sagutin ang mga tanong niyong yan? Sino ba sa atin dito ang may lahing mangkukulam? Hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo Pinagbibintangan mo ba ako? Kayo na po ang nagsabi niya na. Mauna na po ako, ma'am, sir. Nasabi ko nang sadya ko sa inyo. Kunot na kunot ang noo ko habang pinagmamasdan ko si Tiffany na naglalakad palabas ng bahay. Tsaka ko nilingon si Juancho na nasa tabi ko lang. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya, samantalang nakita ko naman sa mga mata ng asawa ko na nagtataka rin siya. Mukhang pareho kaming walang alam sa mga pinagsasasabi ni Tiffany, pero kailangan ko lang makasiguro. Hindi na ako nagsayang pa ng oras para kausapin ang asawa ko. Mahal, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari? Bakit sinabi ni Tiffany ang mga bagay na yon? Aba, malay ko. Ano naman ang kinalaman ko sa kanya? Yun na nga eh. Bakit parang ikaw ang pinagbibintangan niya, mahal? Ewan ko ba sa babaeng yun? Hindi ko rin alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagiging mangkukulam ng lahi namin Kaya ako ang pinagbibintangan niya ngayon. Sa tingin mo ba, nakulam talaga siya? Kung hindi siya gumagaling sa mga gamot na iniinom niya, maniniwala akong kinukulam talaga siya. Ang tanong ay kung sino. Hindi naman ako masamang tao para ipakulam ang babaeng yun. Alam ko, mahal. Nag-aalala lang ako kasi pinagbibintangan ka niya. Pinagbibintangan niya tayo.
Baka mamaya kumalat ang tungkol dyan, mapapahiya tayo sa mga tao. Subukan niya lang na magpakalat ng mga bagay na walang katotohanan. Talagang ipakukulong ko siya. Hindi ko maiwasang kabahan, hindi dahil sa pinagdududahan ko ang asawa ko, kundi dahil posibleng malagay kami sa matinding kahihiyan nito. Parehong nanganganib ang dignidad namin bilang mga guro. Hindi pwedeng machismis kaming mag-asawa na ang isa sa amin ay may lahing mangkukulam. Kilala ko ang asawa ko. Alam kong dati pa lang ay hindi na siya sang-ayon sa ang kanyang gumagamit ng kulam para lang magkapera o para tirahin ang kaaway nila. Mabait si Juancho, hindi siya kagaya ng mga kaanak niyang may sayad sa utak dahil lang sa marunong silang mangkulam. Kinaumagahan noon, akala ko ay magiging maganda ang araw ko. Pero kabaliktaran noon ang nangyari. Sumugod kasi si Tiffany sa bahay bago pa man kami makaalis para pumasok sa klase naming dalawa. Sa pagkakataong yon, galit na galit si Tiffany at parang siguradong sigurado na siya na may kinalaman ng asawa ko sa pangkukulam sa kanya. Walang yaka, Sir Juancho. Sinasabi ko na nga ba kayo talagang kumukulam sa akin. Anong pinagsasabi mo dyan, Tiffany? Hoy Tiffany, ang lakas din ng loob mong manggulo rito ah. Baka nakakalimutan mong mga amo mo kami rito. Wala akong pakialam kahit amo ko pa kayo. Walang matinong amo ang magpapahamak sa yaya nila. Ano ba kasi ang pinuputok ng butsi mo? Bintang ka ng bintang Wala ka namang patunay. Hindi ko kailangan ng konkretong ebidensya para lang mapatunayan kung ikaw ang may kagagawa nito sa akin, Sir Juancho. Talaga ba? Sige nga, sabihin mo sa amin kung ano ang pinagbabatayan mo. Ang nanay mo, tatay at mga kapatid, nalaman kong mangkukulam silang lahat. Malamang mangkukulam ka rin. Hindi ka ba gumagamit ng utak, Tiffany? Sige, sabihin na natin mangkukulam nga ako, na marunong nga ako mangkulam. O ano naman ngayon? Sapat bang dahilan yun para gamitin ko ang malademonyong kakayahan na yun? Tamang asawa ko, Tiffany. Huwag kang mambibintang gamit lamang ng hinala mo. Kahit gaano pa katibay yan. Hindi ka na nahiya? Nasa pamamahay ka namin, babae. Wala akong pakialam kahit teritoryo nyo to, ma'am. Kung ayaw nyong ipakalat ko sa lahat na mangkukulam yung asawa nyo, tigilan nyo na ang pangkukulam sa akin. Paano ko nga titigilan ng isang bagay na hindi ko namang ginawa? Huwag nyo nang itanggi pa, Sir Juancho. Tiffany, anong kabastusan to ginagawa mo? Bakit mo sinisigawan sina Mama at Sir? Wala kang pakialam rito, Manang Antoinette. Tandaan niyong sinabi ko, ma'am, sir, hindi ako magdadalawang isip na ikalat ang pagiging mangkukulam ni Sir Juancho hanggat hindi niya ako titigilan at pagagalingin. Bago pa man kami makasagot ng asawa ko, marahas nang lumakad paalis si Tiffany. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Tanong ng tanong si Manang Antoinette sa akin kung ano ang nangyayari kasi kararating lang niya kasama si Mang Cesar. Si Juancho ang sumasagot sa lahat ng mga tanong ni Manang. Nai-stress na kasi ko kahit sobrang aga pa lang. Pero kahit na ganoon, pumasok pa rin kami ni Juancho sa klase namin. Siyempre, hindi kami pwedeng lumiban kahit gaano pa kasama ang simula ng araw na yon. Ang buong akala ko aalis na sa trabaho si Tiffany. Akala ko magpapaalam na siya kinaumagahan noong bumalik siya sa bahay pero hindi pala. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa kakapalan ng mukha ng babaeng yun. Talagang bumalik pa siya para gawin ang trabaho niya. Pasalamat lang siya, pareho kaming nagmamadali ni Juancho kaya wala na kaming oras para kausapin pa siya. Masyado kasi kaming naging busy sa eskwelahan dahil sa dami ng kailangan tapusin maliban sa pagtuturo. May program sa eskwelahan namin, gayon din sa eskwelahan ng asawa ko at parehong mabigat ang gagampanan namin doon. Isang araw, bandang 11:00 ng umaga, umuwi kami ni Juancho. Naisipan kasi namin sa bahay na mananghalian para makausap na si Tiffany kasi medyo maluwag-luwag na ang schedule namin sa pagkakataong yon. Pero imbis na si Tiffany dapat ang kausapin, pareho kaming nagulat ni Juancho sa naabutan namin. Nag-uusap si naman ng Antoinette at ang asawa niya. Hanggang kailan mo ba balak ilihim sa kanila ang tungkol dyan, mahal? Hanggang sa matuto na ng tamang pag-uugali ang babaeng yon. Pero di ba sobra na yata? Masyado nang nahihirapan si Tiffany, Kawawa naman ang babaeng yun. Nahihirapan na nga, pero wagas pa rin ang kamalditahan niya. Reklamo dito, reklamo doon. Kung nandito ang mga amo natin, bait-baitan siya. Madalas lumalabas ang totoo niyang ugali. Pero kapag nasa trabaho na sila, ayun, araw-araw akong dinidemonyo.
Hayaan mo na. Wala kasing matinong magulang ang batang yun eh. Matagal nang hiwalay. Kaya hindi siya napalaki ng maayos. Kahit na Cesar, malaki na siya para hindi malaman ang tama at mali sa ginagawa niya. Masama talaga ang ugali niya. Paano kung makapatay ka na niyan? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi naman ito ang unang beses na nangkulam ako eh. Wala ka naman sigurong balak na patayin ang babaeng yun, ano? Grabe ka naman, Cesar. Anong akala mo sa akin, mamamatay tao? Hindi naman sa ganun, mahal. Nag-aalala lang kasi ko na baka makapatay ka ng hindi sadya dahil sa pangkukulam mo. Sinasabi ko na nga, diba? Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Pahihirapan ko lang si Tiffany hanggang sa magbago yung ugali niya. Manang Antoinette, ikaw pala yun? Anong kagaguhan to mga naririnig namin? Ma'am, Sir Juancho? Parang nakakita ng multo si Manang Antoinette nang nakita niya kami ng asawa ko. Ganon din ang pagkagulat ni Mang Cesar. Nataranta kagad ako na baka marinig ni Tiffany ang pag-uusapan namin, kaya mabilis kong sinenyasan si Manang na sumunod sa akin, pati na ang asawa niya. Dinala ko silang dalawa sa kusina kasi medyo malayo yun sa kwarto namin kung saan nandoon si Tiffany. Sumunod rin si Juancho sa akin. Magkahawak ang dalawang kamay ni Manang Antoinette habang nakayuko siya. Halatang kinakabahan. Si Mang Cesar ganun din. Ramdam ko ang kaba nilang dalawa pero wala akong ibang gustong gawin sa pagkakataong yun kundi pagalitan silang dalawa. Ano, tatahimik na lang po ba kayong dalawa dyan? Wala ba kayong balak na magsalita? Kailangan niyong ipaliwanag sa amin ang bagay na ito, Manang Antoinette. Magsalita kayo! Sorry po, ma'am, sir. Sorry po talaga. Hindi namin kailangan ng sorry nyo. Ipaliwanag nyo sa amin kung anong nangyayari sa pamamahay na ito habang wala kami ng asawa ko. Anong ginawa mo, Manang Antoinette? Saka anong klaseng tao ka? Ginagawa ko lang po kung ano ang dapat. Tsaka anong klaseng tao ako? Katulad lang din nyo ako, Sir Juancho. Katulad ng lahi ninyo. Kung ganun, inaamin niyo ba sa amin ngayon na isa ka rin mangkukulam, Manang? At ikaw ang kumukulam kay Tiffany? Ganun na nga po, ma'am, sir. Wow! Ang galing naman! Kukuha lang naman sana ako ng pagkain kasi gutom na ako pero mukhang nabusog na yata ako kagad sa revelasyon na to, ha? Lahat kami nagulat sa biglaang pagsulpot ni Tiffany. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, lalong-lalo na si Manang Antoinette. Sinenyasan ko na kagad ang asawa ko na tignan si Baby Chona sa kwarto namin kasi baka iniwan lang ni Tiffany doon nagising. Pero nakabalik kagad si Juancho kaya ibig sabihin nun tulog na ang baby namin. Pero sina Tiffany at Manang Antoinette, ayun nagsisimula na silang magpuksaan. Galit na galit ulit si Tiffany. Lalong namumula ang balat niya, lalo na sa kanyang muka. Anong ginawa mo sa akin, bruha ka? Huwag mo kong sigawan, Tiffany! Wala akong pakialam kahit mabingi ka pa riyan! Hindi ka talaga marunong gumalang sa mga nakatatanda sa'yo, ano? Galang? Bakit ko naman igagalang ang bruhang nagbigay ng ganitong sakit sa akin? Matanda ka na nga. Nakuha mo pang gumawa ng masama. Hindi ka ba natatakot na mamamatay ka na may ganyang pagkakasala, ha? Siguradong sa impyerno ang bagsak mong yan, Manang. Tiffany, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang asawa ko. Huwag po kayong makialam dito, Mang Cesar. Tiffany, kumalma ka muna. Ma'am Noemi, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo akong pipigilan ngayon. Kahit kailan bastos ka talagang bata ka. Di bali nang maging bastos, huwag lang maging kagaya mong mangkukulam ka. Ang buong akala ko pa naman si Sir Juancho ang may gawa nito sa akin. Akala ko binigyan niya ako ng ganitong sakit kasi nagalit siya sa akin nung nakaraan. Mangkukulam lang ang lahi namin. Pero hindi ako nangkukulam, Tiffany. Pasensya na po kayo, sir. Nagkamali ako. Hindi ko inaasahan na itong matandang ito pala ang may kagagawa ng lahat. Sabihin niyo nga sa akin, Manang Antoinette, bakit niyo ginagawa sa akin ito? Anong dahilan niyo? Dahil sa kabastusan at kamalditahan mong bata ka, isa kang reklamadorang yaya. Anong sinabi niyo? Bastos kang bata ka, Tiffany. Walang galang. Masama rin ang ugali mo. Napakamaldita mo na nga, reklamadora ka pa. Panay reklamo ka sa mga hinihingi kong pabor sa'yo. Kaya para matuto ka, inilagay ko na sa kamay ko ang pagtuturo sa'yo ng leksyon. Leksyon?
Tuturuan mo ko ng leksyon? Sa anong paraan? Yang kukulamin ako? Ha? Kabaliwan! Kabaliwan para sa'yo, pero hindi para sa akin. E di sana kinausap niyo na lang ako ng masinsinan tungkol dyan, Manang Antoinette, para naman malaman ko kung saan ako may problema sa pag-uugali, hindi ba? Para sana nakapag-adjust ako. Binaitan ko sana kasi hindi pala kayo sanay makasama ang isang malditang kagaya ko. Ganun sana, hindi yung sinisira niyo pang kalusugan ko. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang perwisyong dinulot nito sa pamilya ko? Ang laki na ng perang inutang namin para lang ipagamot ako. Naisang lana nga ang motor namin dahil dito para lang subukan akong ipagamot sa pribadong mga doktor. Baka sakaling kaya nila. Pero yun pala, talagang tunay na kulam ito. At ang malala pa niyan, sa inyo pa talaga nang galing? May punto si Tiffany, Manang. Hindi sila nakakibo. Walang ibang nakapagsalita pagkatapos ilabas ni Tiffany ang hinanakit niya. Umiyak na rin siya dahil sa galit niya. Pati si Mang Cesar hindi nakaimik para ipagtanggol ang asawa niya. Si Juancho naman, nakakunot lang ang noon niya habang palipat-lipat ang tingin kina Tiffany at Manang Antoinette. Samantalang ako, pareho akong naiinis sa kanilang dalawa. Naiinis ako kay Tiffany dahil ang tulis ng bibig niya at naiinis rin ako kay Manang dahil sa ginawa niyang yun. Ni wala akong ideya na mangkukulam pala siya. Pakiramdam ko, pinagtataksilan ako ni Manang Antoinette. Sa kabila noon, naisip ko na mas malaki ang pagkakamali ni Manang Antoinette. Kaya nagdesisyon kami ni Juancho sa sumunod na araw. Napagdesisyonan namin na pansamantala munang patigilin sa pagtatrabaho si Manang kahit palabag sa kalooban ko. Kailangan kong turuan ng leksyon ng lahat ng mga taong pumapasok sa pamamahay namin. Kahit gaano pa kalapit ang puso ko kay Manang Antoinette, kailangan pa rin niyang matuto kahit na may edad na siya. Kaya kinausap ko si Manang habang nasa eskwelahan pa ang asawa ko. Sinikap kong ipaintindi sa kanya ang lahat. Manang, pwede ko po ba kayong makausap? Bakit po, ma'am? Ano po yon? Tungkol po kahapon. Alam kong may pinaghuhugutan din kayo kung bakit nagawa niyo yun kay Tiffany. Ano po bang gusto niyong sabihin sa akin, ma'am? Hihilingin ko lang sana bilang amo ng yaya ng aming anak, itigil niyo na po ang pangkukulam sa kanya. Pero ma'am, Manang, walang sapat na rason para mangkulam ng ibang tao kahit gaano pa kalaki ang kasalanan nila sa atin. Sa totoo lang po, sobrang disappointed ako sa ginawa niyo. Pinahamak niyo ang yaya ng anak ko at hindi niyo naisip na posible ring mapahamak ang anak ko dahil doon. paano naman po mapapahamak ang anak niyo, ma'am? Hindi naman po nakakahawa ang kulam, Hindi niyo po ba naisip na baka hindi niya maalagaan ng maayos si Baby Chona dahil sa iniinda niyang sakit? Wala pong problema ron, Ma'am Noemi. Nandito naman ako. Pwede naman po akong pumalit kay Tiffany. Tapos isasama ko ulit yung kapitbahay namin para gawin ang trabaho ko rito. Huwag na po kayong mag-abala pa, Manang. Kasi magmula ngayon, sinususpindi ko po muna kayo sa trabaho niyo rito sa bahay. Po, ano pong sabi niyo, ma'am? Narinig niyo ko, Manang. Pasensya na pero kayo po ang kailangan kong turuan ng leksyon. Teka lang naman po, huwag niyo namang gawin sa akin ito. Buo na po ang desisyon ko. Buo na ang desisyon naming mag-asawa. Pero huwag kang mag-alala kasi suspendido lang naman. Hindi ko naman po kayo tinatanggal sa trabaho. Pero kailan niyo po ako pababalikin? Magandang tanong po yan. Makakabalik lamang kayo rito kapag nagawa niyo ng 3 bagay. Ano-ano naman po yun, Ma'am Noemi? Una, hahanapan niyo ako ng katulong bilang papalit sa inyo ng pansamantala rito. Pwede na yung dinala niyo rito nung nakaraan. Wala na po akong magagawa. Papayag na lang po ako. Dapat lang po. Ikalawa, hahanapan niyo po ako ng mapagkakatiwala ang yaya na papalit din pansamantala kay Tiffany. Po, kung ganon, sinususpinde niyo rin po siya. Aba, ayos yan, ang patas naman po kami. Hindi po, hindi ko siya sinususpinde. Bakit niyo po siya pinapapalitan, ma'am? Kasi gusto kong magpahinga muna siya at magpagaling. Ayoko pong mag-alaga siya ng anak ko ng ganun ang kalagayan niya. Baka mamaya mapahamak pa si Baby Chona. Sige po, ma'am. Ano po ang panghuli? Panghuli, bukod sa titigilan niyo ng pangkukulam niyo kay Tiffany, tutulungan niyo rin siyang magpagaling. Gamutin niyo na siya kung kaya niyo, pero kung hindi, hahanapan niyo po siya ng albularyo. Hindi na po kailangan, ma'am. Kaya ko rin naman pong manggamot ng kulam.
Talaga? Mabuti po kung ganon. Opo, gagawin ko po ang lahat ng yon para makabalik ako sa trabaho. Kailangan ko po ng trabaho eh. Bago ka rin makabalik dito, siguraduhin yung maayos ng relasyon nyo ni Tiffany. Ayokong may nag-aaway-away rito sa bahay ko. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Gagawin ko po yon. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Natapos ang usapan naming yon ni Manang Antoinette nang nakangiti ako. Samantalang malungkot naman ang mga mata niya. Umaasa kasi akong magiging okay rin ang lahat eh. Pagkatapos kong kausapin si Manang, doon naman ako kay Tiffany. Kagaya ni Manang Antoinette, sinabi ko rin sa kanya na kailangan niya munang huminto sa trabaho para makapagpahinga, pero tiniyak kong babalik siya sa bahay bilang yaya ng anak ko. Nalungkot din si Tiffany kasi mawawalan siya ng trabaho pansamantala. Pero kahit papano, masaya pa rin siya sa pagpapasensya ko sa ugali niya. Sinabi ko rin na dapat na silang magkapatawaran ni Manang Antoinette pagbalik nila sa bahay ko. Pagkatapos ko silang kausaping dalawa ni Manang, ibinalita ko na kagad sa asawa ko ang nangyari. Ano naman ang reaksyon ni Manang Antoinette pagkatapos mong sabihin yun, mahal? Siyempre nagulat siya tsaka nalungkot din. Ikaw ba naman ang pansamantalang mawalan ng trabaho ano? Kung sa bagay, kahit pansamantala lang yun, mawawalan pa rin sila ng hanap buhay. May trabaho pa rin naman si Mang Cesar, kaya hindi pa rin sila magugutom. Padadalhan naman natin sila palagi ng makakain nila eh. Magandang ideya yan, mahal. Si Tiffany, nagmamaldita na naman ba? Hindi mahal, tinanggap niya naman kagad kahit nalungkot din siya. Ayos lang yun. Mas kailangan niya ng pahinga kaysa trabaho. May trabaho naman siguro ang pamilya niya. Oo nga naman. Sana matuto na ang dalawang yun sa mga pagkakamali nila. Oo nga eh, pagbalik nila rito, umaasa kong maayos ng relasyon nilang dalawa. Wala nang bangayan, wala nang iringan, walang away. Para naman wala nang magdadala ng pambubwisit dito sa bahay natin. Nagdaan ng ilang araw. Nakahanap na si Manang Antoinette ng pumalit sa kanya bilang katulong sa bahay. Nahanapan niya rin ako ng bagong yaya. Ang dalawang yon, alam nilang pareho na pansamantala lang ang trabaho nila kasi babalik at babalik pa rin sina Manang Antoinette at Tiffany sa bahay. Lumipas naman ang ilang linggo at halos 2 buwan, unti-unti na ring nagkakaroon ng magandang epekto ang pagdidisiplina ko sa mga katulong ko. Hinihintay lang talaga namin na gagaling na si Tiffany bago sila makabalik ni Manang sa pamamahay ko. Hanggang sa dumating ang araw na magaling na talaga si Tiffany. Peklat na lang ang natitira sa balat niya pero sobrang dami nun. Talagang malakas ang puwersang tinira ni Manang Antoinette sa pangkukulam niya. Kaya noong okay na ang lahat, hindi na nga ako nagsayang pa ng oras. Pinabalik ko na silang dalawa sa bahay at nakikita ko kung gaano sila kasaya dahil doon. Natapos na rin ang paninilbihan ng pansamantala kong katulong at yaya. Si Tiffany naman, napansin kong unti-unti nang humuhupa ang pagiging maldita niya. Natuto na siyang kontrolin ang kanyang sarili at hindi na rin nagrereklamo. Noong araw na nakabalik sila sa bahay, nagsabi ako kay Manang Antoinette na uuwi kami ng asawa ko sa tanghali para doon mananghalian sa bahay at gusto ko sabay-sabay kaming kakain. Ganun na nga ang nangyari. Kumusta naman kayo, Manang Antoinette at Tiffany? Heto sir, masaya ako ngayon kasi nakabalik na rin ako rito sa wakas. Ako rin po, narealize ko rin kung gaano ako naging maldita at reklamadora noong nakaraan. Dapat lang sa akin yung ginawa ni Manang. Natutuwa ako't may natutuhan din kayo. Buti naman at hindi kayo nagtampo sa akin. Naku ma'am, nagtampo lang talaga yung asawa ko. Hindi lang po halata. Hindi ano ka ba Cesar? Naku, wag po kayong maniniwala dyan ma'am. Ma'am Noemi, bakit po pala pinili niyo pa rin kaming pabalikin pwede namang ituloy-tuloy niyo na po ang nakuha niyong pumalit sa amin Hay nako, tumutupad lang naman ako sa usapan. Tsaka isa pa hindi ko pwedeng tanggalin si Manang Antoinette kasi sobrang tagal na niyang naninilbihan sa amin. Ang laki ng tiwala ko kay Manang. Nako, salamat naman po kung ganon ma'am. Ako po, bakit pinabalik niyo pa rin po ako? Simple lang, mas nagtitiwala ako sa mga taong nagpapakita ng tunay nilang ugali, hindi yung naglilihim sa akin para magmukhang mabait. Pagkatapos kong banggitin ang mga salitang yon, natahimik si Tiffany at medyo namula ang kanyang mga mata. Naluluha siya. Sa pananghalian naming yon, doon ko nakumpirma na ayos na ang lahat. Wala na kaming problema. Naayos na namin ang kaguluhan sa bahay.
Magmula noon, naging mas masaya na nga kami at lalo pang tumibay ang relasyon namin sa isa't isa bilang amo nila. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Heidi Verson, kay Maylene Iglesias, kay Racel Rector, kay Zoraida Ocfemia, kay Jabin May Kakilala, hello din po kay Richard Magayones, kay Octavio Reynales at Analisa Reynales, happy listening po sa inyo. Shoutout din po kay Grace Maniego, kay Cassandra Cory, kay Early Joy Fernandez, kay Princess Joyce and Tristan Guzmo, kay Ma'am Honey Austria, kay Arlene Castro Ramos, sa Safari Costume Collectibles, kay Aranea Singsing, kay Moises Cabase, hello din po kay Rosemary Casonete, kay Racel Galope, kay Marchie Baricas, kay Genevieve Cadapan, kay Jojo Polino, kay Mayan Collantes, kay Jesusa Dagundon, kay Rasheen Medrano, kay Raquel Pascual, kay Chef M at sa lahat ng mga kasamahan niya sa Amira Boxes Handicrafts na sina Ate Auring, Faye, Kuya Dennis at Poging J. Shoutout din po kay Sel Ordanyes, kay Annalisa Bonaobra, kay Graciela Tapales, kay Jeneline Envoltorio, kay Desiree Enares at kay Charmaine Ebon, sama-sama po silang nakikinig sa channel natin. Salamat po. Hello din po kay Glory Obinya, kay Delia Mangi, kay Jezabel Faderog, kay Lovecath2121 at sa mga regular listeners po natin na sina Kimbara, Mary Joy Sabaresa, kay Jane Engwa, kay Ma'am Belen Malbas, kay Jane Ruiz, kay Sir Kimpoy Feliciano, kay Rose Ann Romasanta, kay Lance MBB at kay Febe Ranyada. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa kwento nating ito. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating stories at huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para rin po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification button para lagi po kayong updated sa mga bagong upload natin. Goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.